everyone! So today, we are back with another content. Pag-uusapan natin ngayon is about fashion. Nag-order ako ng mga clothes sa Shopee. Yung mga specifically Korean clothes na hype ngayon. And titingnan natin kung ano bang meron sa mga clothes na ito, bakit sobrang uso siya, and ano yung mga i-expect natin dito, anong klaseng tela meron sila, anong quality meron sila, bakit mura, bakit mahal. Ayan, so pumili ako ng 7 best na nakikita kong usong-uso ngayon para ma-review natin siya. So parang kumbaga, magiging expectation versus reality yung mangyayari. Tawag yung delivery man. Humabol siya. So tumawag siya. Kukunin natin yung humabol siya. So instead of 4 lang na damit yung papakita ko, magiging 6 na. Ayan. Sakto kasali na to. Curvy kasi yung body ko. So, lahat sa akin malaki. Kaya, titingnan natin kung kasya yung mga regular size ng Asian clothing. Kasi Korean size tong mga to. Kung kayo ay someone na kapareho sa body build ko, ayan. So, makikita nyo kung ano yung actual na itsura ng mga damit na ito. Lalo na kung may bala kayong mag-order ng ganitong klase ng damit. Kasi personally, natatakot akong mag-order sa Shopee. Kasi, syempre, hindi naman natin nasusukat tong damit na to. Hindi natin alam kung magiging okay ba or mamaya maganda lang sa picture. Tapos sa personal, hindi masyadong ganun okay. Unang-una sa lahat, wala naman akong in-expect sa mga clothes na ito. Kasi I consider these clothes na super cheap. Price niya is nag-start lang siya ng 69 pesos. Wala akong in-expect dito sa mga damit na to. Pero buti na lang, pumasa yung iba sa standard ko and yung iba, makikita nyo mamaya kung ano yung naging itsura sa akin. Ayan. So, wala nang keme-keme pa. Simulan na natin. Ito yung ating first item. Ayan. Actually, ito, sa description niya sa Shopee is nakalagay plus size. Pero, sa totoo lang, medium to large lang siya. Hindi na siya kakayanin ng XL. So, dahil Korean size siya, siguro yung plus size nila is ganito na. If you're someone who is nasa extra large, feeling ko hindi na siya magkakasya kahit stretchable siya. Or hindi na magiging maganda yung itsura kasi sobrang mabibinat na. Rust yung kulay niya. Polka dot siya and garterized siya dito off shoulder. Ayan. Ito yung sinasabi ko kaya hindi siya magkakasya kasi ayan no, medyo nasisikipan na ako sa braso ko dito eh. Kaya kung malaki yung braso nyo, malamang hindi na siya ganun magkakasya. Plus size sabi pero hindi. Nasa medium to large lang siya. Anyway, okay naman ang ano nito. Okay ang fit na to sa akin. I think this is only 69 pesos. Ano nga bang i-expect mo sa 69 pesos na damit, di ba? Pero in fairness, okay siya, malambot. Ayan. Hindi siya cotton. Maganda yung kanyang tela. Ang ayoko lang dito, ayan, so susukatin ko naman siya, di ba? Ang ayoko lang dito kapag suot ko is, ayan, oh, nagro-roll siya. Hindi ko type yung nagaganyan, no? Siguro dahil sa sobrang binat. Pero kahit di mo binatin, ganun talaga eh, oh. Ayan. 69 pesos, okay na to. I-rate ko siya as 9 over 10. Second item natin is smock top. Kasi meron siyang garter, ayan. Super stretchable siya. Ito pag tinitingnan parang hindi kasya, pero ang ganda ng fit niya sa akin, guys. Feeling ko meant ito para sa mga medium to large. Although ito, pag ganyan lang siya, small lang siya. Kasi tingnan nyo, parang hindi kasya. Pero guys, kasya siya sa akin. And maganda yung fit niya. Yung tela nito is super nipis lang. Alam nyo yung parang tela na payong. Ganon. Ganon yung itsura nito. Pero okay siya guys kasi this is only 69 pesos. Gaya nga ng sabi ko, ano i-expect mo sa 69 pesos na damit, diba? And brand new siya. Pero guys, ang cute niya. So, i-rate ko ito as 10 over 10. Dahil bumagi siya sa akin. Ayan. So, third item natin is ito. Ito yung super
Uso ngayon, di ba? So, dahil ambisyosa din ako na magkaroon, ayan, ito talaga yung pinaka in-order ko na, parang winish ko na magkasya sa akin. Ayan, kitang-kita naman guys, pinipis niya kasi nakikita na yung liwanag. Ayan. So, chiffon yung ano niya, yung kanyang tela. Pero kasyang-kasya din siya sa akin. And super nice niya guys kasi yan. So, bukod sa off-shoulder, pwede mo rin siyang i-adjust ng ganyan lang. Kung conservative kayo, ganyan, na-adjust yung tali dito. Ayan. Kung sabi ko nga, diba, kung conservative kayo, di ibaba nyo lang. Pero mas okay siya kung hihilain nyo. Kasi yun naman talaga yung style niya sana. Ito nga lang guys, is 240 siya. Pero mura na yun kasi pag ang bentahan nito online sa local marketplace is nasa 350 pesos. Ayan, so wag kayong mag-expect. Pero super cute to guys. Perfect siya na pang date night, ganyan. I-rate ko to as 10 over 10. Diba? Ang cute. Fourth item natin is itong item na hindi ko talaga nagustuhan. Unang kita ko pa lang, alam ko nang hindi siya magiging maganda sa akin. Pag tinitingnan mo siyang hindi kasya kasi super liit niya. Para siyang pang size 24 na waist. Para nga siyang tube ko eh. Pero guys, kumasya siya sa akin. Pero nakakatawa yung fit niya. Ayan, super nipis lang din ito. Ayan o, tingnan nyo kitang-kita. Kahit black siguro yung underwear nyo dito. Kung nga bang i-expect mo, super mura lang to. Okay, so ito yung terno niya. Super crop top siya. Angat siya sa likod ko. Ang pangit ng fit. Kung someone kayo nakatulad ko na malaki yung hindi magiging okay yung ganito sa inyo guys. Kasi super crop top siya. Ano nga ba expect mo kasi mura lang naman siya. Ang fifth item natin, isa to sa mga pinaka-favorite ko na item. Kasyang hindi din kasya sa akin, pero okay yung fit niya guys. Ito yung something na ikikip ko. The rest is, bebenta ko na lang. Super cute kasi crop top siya. Okay na okay kasi nag-fit siya dito. Tapos yung dito niya, kahit crop top siya, hindi siya ganon sagwa tingnan. Conservative type pa rin siya. Basta high waist yung gagamitin mong bottom niya. And ang gustong-gusto ko dito, nag-hug siya sa body ko. Super nag-fit siya. Maganda rin yung tela niya. Knitted siya na stretchable. Ito i-rate ko 10 over 10. Second to the last item natin ay yung item na ikinalungkot ko. Dahil Korean size siya, like expected naman na maliit. Extra large na siya, 2XL. Pero hindi pa rin siya nagkasya ng maayos. Ayan. Sobrang deceiving nung harap. Akala mo kasya. Pero yung likod niya, mare, hindi man lang nagsara ng maayos. Sinong mag-a-adjust? Hintayin ko pa bang pumayat ako? Ayan. So, 200 plus siya for a brand new dress. Okay na rin. Manipis yung tela, oo. Pero hindi naman nakita yung underwear. Kahit nalungkot ako sa dress na to, i-rate ko pa rin siya as 10 over 10. Ayan. Last item natin, syempre, hinuli ko yung pinaka-favorite ko sa lahat. Itong terno na ito, army green na naman. Ito pag tinitingnan din, parang hindi siya kasya sa akin. Fitted siya, pero stretchable. Ayan. So, ang ganda kasi ng fit na to sa akin, kaya nagustuhan ko siya. And, ano ba yan? May sinulit pa. Hindi ko na kasi nakat. Ayan. So, ito siya guys. Super nice siya. Ang ganda rin ng tela niya. Super cheap lang to. I think this is 99 pesos. Ito yung talagang nag-exceed sa expectation ko. Ayan. So, kaya ko nga siya hinuli kasi siya yung favorite ko. I rate this as 10 over 10. And isa ito sa ikikip ko. Ayan. Kita nyo naman na okay yung fit niya sa akin. Yung 7 na damit na yun is wala pang 1,000 yung nagastos ko. Masasabi ko na some are worth it and some are hindi. Pero wag kayong mag-expect kasi nga, pag bibili kasi online talaga, risky kasi hindi mo alam kung babagay sa'yo and alangan namang i-return mo dahil hindi okay sa'yo. Kaya nga, ginawa natin itong review na ito para kung someone kayo nakapareho sa body build ko, may idea na kayo. Alam nyo na kung ano yung mga i-expect nyo. Tapos na yung kaartehan natin for today. And don't forget to like and subscribe. And open ako for suggestions. Ayan, so comment lang kayo. Basta kaya natin i-vlog. Go lang. Ayan guys, so ang hirap magpaalam. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ito. Yun na lang. Sige, bye-bye.